Ops! You know, bagong Pilipinas, bagong mukha. Muli po, live na live tayo. Coach Oli. Coach Oli News PH. Natatawa ako. Naku, kanina, pinapanood ko to si Rendo, nakakatawa. De, totoo yan, tawa ko ng tawa. Oy, meron na pong bagong love team. Oh, yung napanis yung love team nito. Sino ba 'to? Mga Katniel? Wala akong alam, pasensya na ha. Kung mali po kasi hindi ko po kabisado ang mga artista-artista. Pero ngayon, may bagong love team. May bagong unity team. Nagtatanong lang po, pwede po ba? Ha? Pwede po bang makapagtanong lang? Tanong lang naman po, ha? Okay, kamusta po ang ating sound? Saglit nga, medyo uusog ako. Ayan. So, sa mga hindi ko pa po subscriber at kayo ay talagang nagbabantay sa mga tiwali ng bayan na ito at kayo ay tunay na oposisyon, eh kailangan nakasubscribe kayo kay Coach Oli, ha? O, hindi kayo tunay na galit sa tambaluslos. Hindi. Joke lang po. Palambing lang po yan. Palambing lang po. Subscribe tayo, Coach Oli News PH. At kung kayo subscriber ko na, punta naman kayo sa Facebook, Coach Oli News PH din. At syempre, follow po sa Facebook. Ayan. Pagdating sa Facebook, follow. Sa YouTube, subscribe. Punta rin kayo sa Bantag for Senator. Yan. Suportahan po natin si DG Bantag for Senator. Follow din po tayo dyan. Okay, bago po tayo magsimula, magandang araw po sa lahat at I hope na-miss nyo po, na enjoy nyo ang weekend. Na-miss ko po kayo kasi ika nga siyempre pagka weekend, konting pahinga naman Hindi puro live. Okay? So, but I'm back. You're back. Maraming salamat sa inyo. Batiin muna natin yung mga maagang pumasok. Aurea Haway, Sally Chong, Nurazmina Abdullah Mitra, Chris TV PH, Kailin, Garski, Jay Tala, sabi niya, FPRRD, the master tactician on the move. Kalog tuhod at itlog nyo ngayon. Open what's need to be open to vindicate all of you. Boomerang, what goes around comes around. Support. The devil and its demon can put down good and sincere people. God will always. Ayan. Thank you. Pag-support Jay Tala kay PRRD. Boots Balera. Marilu Kabayashi. Shout out sa iyo. Ed Dabu. Loida Gutierrez. Kamusta na? Lilet Tagono. Jake Acosta. Renly Balstro. Malaki na sapak sa ulo ni Rendon. Sally Kuguchi. Rendog Labrador, ang hari ng mamahaling kanin, sabi ni Sally. Elizabeth Tanalgo. Pepe Smith. Rons DC Clemente. Tita Liza, shout out. Miray Digawan Yamanaka. Ray Tagaro. Don Baldivino. Shani. Kay A. Len. Oy. Kanbawa kay A. Len. Bob John. Helen Grace Bautista. Miriam Miguel, shout out. Josepina Kubota from Japan. Fe Villarasa, Singapore. Cesar Lube, hello, kamusta na po? Carl Teves Carnelia Laurenio. Judy Dane. Boy Malupit Vlog. Oy, vlogger. Shout out sa iyo po. Yeng De Leon, Rons DC Clemente. Pinoy News Files. Dulay Narvacan, Marcy Esguera, Manuel Tenanza, Marites Reyes, Eloisa Velilla.
Tatlong bugok na itlog, bagong vloggers ni Tambaluslos. Jackie Aliso Alok from KSA. Jake Alisa Alok. Lina Biong Aboga, shout out. Oy, eto na. Buena mano ngayon linggong ito. Miray Digawan Yamanaka. Maraming salamat po sa stars. Gandang gabi, Coach Oli, DDS. Sabi niya ni Pepe Ramos. Lisa Tatoy from Hong Kong. Vicky Mendoza, welcome po. Rose P. Pascual, Lernuch Odonis, Fahad Dento, Boy Malupit Vlog. Always support PRRD and Bantag for Senator. Domsky Bongsoy, Rebecca Anos Virtus, and May Animor Greg. Sherilyn Ruiz Maginda, Rossi Balotalo, Luz Viminda, Cristina Sayo, and Persol. Ayan ha. Hanggang dyan na lang po muna ang ating mga babatiin. Magsisimula na po tayo agad-agad. Pasalamatan lang natin ang nag-sponsor last live ko po. Ay, saglit. Ayan, nagpa-member po si Aurea Hawaii 8 months at nag-super chat. Oh, naku, siya lang ata nag-sponsor last week. Oh, at eto po, Aurea Hawaii. Maraming salamat po Oh, salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live ko. Ayan, buena mano. Sa super chat at yung nag-stars kanina sa Facebook. Maraming salamat po mga buena mano ngayong linggong ito. Saglit Parang lakasan ko lang to. Sabi ni hindi na makaantay si Robert Aguirre Villanueva. Wala namang magandang vlog si Rendon. Gusto lang magpapansin. Kahit nga Coco Martin, binanata niya, sobrang inggit. Lola Sue, DDS from Israel. Jess Balagtas, Marilik Kabayashi. Nasa Facebook na. Gina PH. Cristina Cervantes. MJ Jericho Basa. O yan, start na po tayo agad-agad Sa mga hahabol, wag pong kakalimutan. At kung kayo'y nandito na at hindi pa po kayo nakakapag-like, like naman po Like, makakatulong po yan, lalong kakalat ang ating video. So, wag nyo pong kakalimutan, like po tayo. At subscribe sa mga hahabol at manunood ng replay. At follow naman po kung kayo ay nasa Facebook. Okay? Eto na. Magtawanan na po tayo. Simulan na po natin agad-agad. Eto. Teka muna. Rendon! May bagong to si Rendon, pambihira. Anyway. Ito po si Rendon. Merong bagong banat kay Sara. At ikaw ba ang bagong kalab team ni Romualdez? Ikaw bang ka-unit team? Abay, tumakbo ka, BP. Para kayo sa 2028, Romualdez, Rendon. Oy, bagay. Romualdez for President, Rendon for Vice President. Bagay yan, dalawang yan. Iboboto nyo ba? Ito sa manunood ng replay. RR, hindi na MR. Pwede yan, pwede. Pwedeng tag team yan, dalawang yan. Hindi na MR, hindi na Martin Romualdez sa kanin. Bagay na bagay kayo, kanin. Bigas, may MR. Ikaw, motivational rice. Rendon, RR. For President, Romualdez. Rendon for Vice President. Pakinggan natin ang susunod na Vice President ng bansang Pilipinas. Pasok! Yung ginawang pambabastos kay House Speaker sa Japan na mga OFW na taga-suporta
ni Vice President Sara Duterte. Yun, una pa lang. Binanata na si Sara. Hindi, tama. Bagay ka. Ikaw na tumakbo for Vice President. Oh. Ed Dabu, maraming salamat. Pangkapi Coach. Thank you from Canada. Ed Dabu, yan. Salamat sa pag-sponsor ng live natin. Ha? Thank you po, Ed Dabu sa kusang loob. Ed Dabu. Bilang Pilipino, bilang ordinaryong tao, ano? bilang boses ng bayan, ako Oy! Teka muna! Aray ko, alam mo, tawa ko ng tawa dito. Sasakit lalamunan ko sa'yo, Rendon, kaaga-aga. Ha? Ikaw ang bagong paborito kong komedyante. Meron na tayong boses ng bayan. Rendon, Labrador. Labrador, Coach Oli. Hindi ba Labrador? Labrador. Hindi, akala ko bago kang attack dog ni Romualdez. Ako'y nagtatanong lang. Ha? Kung si Trillanes, attack dog ng Dilaw, ikaw ba ay attack dog ni Romualdez? Nagtatanong lang, ha? Labrador. Ay, Labrador. Nakikita ko dito kanina. Kalaki-laki katawan, naglalakad. Ha? Ang daming bodyguard, pambihira ka. Buti hindi ka nakita ni Tyson. Di ba hindi iniinsulto ni Tyson eh. Kung iniinsulto ni Tyson si Mayweather, di ba? Sabi niya, kung talagang ikaw ang GOAT ng boxing, ikaw ang pinakamagaling na boksingero, kaya mo maglakad ng walang bodyguard. Itong daming bodyguard, kalaki-laki ng katawan, kala mo naman. Hindi. Kasi siyempre, ikaw na. Ikaw na ang boses ng bayan, daming siyempre, di ba? Ayan. Pagbigyan na natin, No? Pero bago tayo tumuloy, sasakit lalamunan ko sa'yo. Gemma Pasyente, maraming salamat. Member na siya for 10 months. So yan, tularan ng magandang halimbawa. At eto na, the original, the oldies, Regina Constantino, 28 months. Grabe naman, 28 months na niloko mo pang oldies. Hindi oldies na matanda. Matanda na sa channel ni Coach Oli. Kita mo, halata naman 28 months na di isa yan sa pinakamatanda sa channel ni Coach Oli. Matandang member, hindi matanda. Bata pa yan si Regina. Matanda. Maraming salamat, Regina, ha, sa napakatanda mong member. Napakatagal, yon, mas accurate. Mali yung gamit ng word, napakatagal ng member. 28 months. Ito si Cherry Tosaki, medyo matanda na pero bata-bata pang member. 12 months. Maraming salamat po, Cherry Tosaki. Tuloy na tayo na makapag-comedy tayo. Pakinggan ang boses ng bayan. po ay nasaktan sa aking nakita. Ano nakita mo? Grabe. Kapwa Pilipino pa natin ang naninira sa kapwa Pilipino. Sino maninira kay Romualdez? Gusto mo hapon. Anong pakialam nila sa confidential funds? Anong pakialam nila kay Ka Eric? At anong pakialam sa bilyon na travel expenses? Question mark. Anong pakialam ng hapon dyan? Di syempre, kapwa ito si Rendo, no? Pag ikaw pumunta ng political, political arena, political vlogger, aral ka. Brad, yan ang sinasabi ko sa'yo. Kalahati ng araw mo sa aral. Hindi ka pwedeng script. Maniwala ka sa akin, magmumukha kang tanga. Hindi, payo lang yun. Kasi pag binanatan mo yan, alam ko yan eh. Pag ikaw ay talagang hindi nag-aral dyan at basta ka lang aasa sa script, same lang aabutin mo dyan. Maniwala ka. Pasok. Ang pinakamasakit nga nun, isang mataas na leader ng ating bansa ang ginanon nila. Ayoko sanang manormalize or maging... Yun, ang galing. Ayaw niyang manormalize. Kita mo na. Wala sa script yan, sigurado ko. Kasi kung nasa script yan, bobo yung nagbibigay sa'yo ng script. I'm sure hindi bobo yung nagbibigay sa'yo ng script. Normal. Ayaw mong manormalize ang alin yung ganong ugali. Pambira. Ay, nako. Pero ako walang kahilig-hilig sa mga artista, etc. Pero pagka ganito ang mga artista, mga komedyante, type ko to. Cristina Cervantes, maraming salamat po sa stars. Yan, thank you. At Marilu Kabayoshi,
Miray Digawan niya Manakaw, marami na po. Cristina Cervantes, maraming po salamat po sa stars. Tuloy tayo. Palaging ganito na maging kaugalian natin na manira or mambastos ng kapwa Pilipino. Siguro ito na yung Ikaw nga ang bastos sa mga kapwa mo Pilipino, mga artista, walang ginagawa sa iyo eh. Ngayon, hindi, ako may nagtatanong lang rin doon, mahina na ba benta ron? Yung pa-epal mo sa mga artista, mahina na, pasok ang political. Ha? Magkano ba? Hindi, ako nagtatanong lang, magkano ba? Magkano ba ang tingin mong kikitain mo sa political na hindi mo kayang kitain doon sa ano mo, yung pa-epal effect mo sa mga artista, etc. Nagtatanong wala ako sinasabing nabibigyan ka. Sige, tuloy. tamang pagkakataon para hilingin ko sa DepEd na Maghihiling sa DepEd. Ang galing na. Uy! Kumunik. BP Sara, support BP Sara. Di umano ang supporter ni BP Sara ang nangbastos di umano kay Romualdez. I-connect dapat sa DepEd. Dahil ang sekretary ng DepEd ay si BP Sara. Palakpakan naman po natin. Ang galing na. Ulitin natin. Hindi ako papasok muna para marinig yung mabuti pa. para hilingin ko sa DepEd na sana ibalik natin yung GMRC. Kasi ako po ay nababahala bilang boses ng bayan na palala ang ugali ng mga Pilipino. Ayun. So ibalik daw sa DepEd na secretary si BP Sara, ibalik ang GMRC dahil palala ugali ng mga Pilipino. Pambihira, ang tanda na nung yung sinasabi nyo nagbastos kay speaker. Anong koneksyon ng GMRC ng DepEd sa di umano nagbastos kay BP Sara? Na nasa Japan na ngayon na OFW, pababalikin mo sa Pilipinas para mag-aral? Ha? So, parang ang datingan dito, on the side, hindi man niya dinediretso, pero may pitik kay Sara. Brad, mali ang script mo. Mali ang narrative mo, Brad. Ito sinasabi ko Pag kayo papasok ng political vlogger, aral. Hindi ka pwedeng nakaasa sa script. Ulitin ko, magmumukha kang engot. Tingnan mo, ito, real talk lang po tayo. Real talk. Yung mga kasamahan ko dating nakipagsawsawan sa eleksyon, pagkatapos ng eleksyon, wala nang balita about eleksyon. Anong ginawa? Lumipat na sa pag-artista. Ayaw na sa political. Bakit? Susunog ang utak Walang maiiba sa political, Brad. Yung dating ang political, nasa artista na ngayon, ang topic, Tito Vic and Joey na. Ikaw nandoon ka na, yun na yung kinakana mo, pumunta ka pa sa political. Magkano, Brad? Magkano? Hindi, tingin mo magkano kikitain mo rito sa views? May kita naman. Totoo na, hindi ko naman pinagkakaila, may kita sa views Kaya ang tanong ko sa iyo, magkano? Magkano tingin mo kikitain mo sa views? Again, marami na sumakabilang sumakabilang content na yung mga kasamahan nating political, hindi kaya ang politika. Ikaw naman pabalik, Brad, mag-aaral ka rito. Tatamaan ka ng lintik naku, si Merly official, may binanatan. Ako sa iyo, Rendon, may tanong ako sa iyo. Sinong tingin mong Itbulaga dapat? Yung GMA7 o yung TV5? Ngayon, pag nasagot mo na kung sino ang dapat na may-ari ng Itbulaga at sino may karapatang gumamit, yun ang i-vlog mo. Doon nagpunta yung mga kasamahan namin.
Huwag ka nang pumunta rito, pambihira ka, oh. Sabi ni Ann Harot, nabaon na yung iba sa TVJ at Fake Bulaga. Ann Harot, at sa mga kababayan ko, yung mga TVJ at It Bulaga or It Man yan na vlogger, pagdating ng election, balik yun dito sa politika. Kasi election eh. Pagkatapos ng election, balik na naman yun sa artista. Tatagaan nyo sa bato. Ikaw, hanggang kailan ka sa politika? Pag wala ka nang natatanggap, aalis ka ulit. Iba na naman ang pupuntahan mo. Hindi, kasi ito ang daming pinuntahan eh. Hindi ko sinasabing may nagbibigay sa kanya. Kayo na maghusga nun. Ako, ayoko naghuhusga sa tao. Pero meron naman kasing kita. So pagka wala kang kinita rito, balik ka na naman dyan, bira ka na naman sa artista. Ito madalas kong sabihin, sa mga kababaihan. Ito sinasabi ko to madalas sa mga ex ko, doon sa mga singers kong mga babae. Kasi ito problema nila. Ano? Please, make up your mind. Hindi ka pwedeng pagganon-ganon. Ano ba talaga? Para kang babae. Make up your mind. Naku. Si Marley galit na galit. Kilala ko yan, Coach Oli. Oh, hindi, maraming babalik. Oy, baka pagbintangan nyo na naman, ha? Hindi si Mark yung sinasabihan ko. Hindi sa totoo si Mark, ano yun, matalas yun sa politika. Pinapakinggan ko yung vlog niya. Na ano lang na meron sigurong napikon sa kanya kasi umiba ng sinusuportahan. Pero pag tiningnan mo naman yung kanyang pag-a-analyze, malalim. Lamang siya doon sa mga TVJ. TVJ vlogger. Lamang siya doon. Oh. Sige, tahol. Ay, tahol. Tuloy. Tahol. Pambihira. Tuloy. Nakita ko ito nag-viral online sa TikTok at kumalat. Kasi hindi po pwede natin. Kasi Mr. Viral ka lang eh. Ang alam mo lang pa-viral. Iba po yan. Kung ako sa'yo, gayahin mo na rin yung iba na may script. Oo, yung maarte kunwari. Wala. Viral. May mga viral vloggers. I will give it to you guys. Salute ako dyan kasi may kanya-kanya po. Yung political vlogger pwede maging viral vloggers. Pero hindi lahat ng viral vloggers pwede maging political. Hindi lahat meron pero random. Na i-tolerate po yung mga ganito kasi sawa na tayo sa siraan, sawa na tayo sa fake news. Sawa tayo sa siraan, sawa tayo sa fake news. Look who's talking. Sana yung mga ganitong mga taga-suporta or fanatiko ng mga politiko, pagsabihan natin. Sara, sabihan mo yung nanusok ng stick gagawing lechon si Romualdez sa Japan. Kasi yun ang pinupunta nitong taon to eh. Sabihan nyo, sabihan nyo yung mga supporters nyo. Brad, hindi kaya dapat ang sabihan mo, tanong lang ito hindi kaya sabihan mo si Romualdez, sabihan niya yung kamera. Kasi yung kamera, political pa rin yun. Political arena pa rin yun. Pasahod pa rin ng bayan. Si Sara, hindi niya naman pasahod yun. Mayayama, mga taga-Japan yun eh. Ang bihira, talaga ito. Di ba, Chero Tosaki, mga taga-Japan mayayaman? Tingnan mo, papakita yan si Chero Tosaki. Joke lang, nagbibiro lang tayo. Nakakarried away ako dito kay, sige, tahol. Huwag sanang maging ugali na maglabas ng mga ganitong videos na ikakasira ng mga leader ng bansa natin. Sana mamayani po sa atin yung pagmamahal sa Pilipinas. Bilang bigla kang nagmamahal sa Pilipinas. At gusto ko rin siyempre bigyang respeto ang naging asal po ni House Speaker Martin Romualdez. Ay, palakpakan. Ano yung asal ng boss mo? Ay, ng speaker. Kahit binastos siya, harapan, ay naging composure pa rin siya. Naging composure. Composure, naging composure.
naging maginoo pa rin siya at pinakita niya pa rin yung ugali ng isang totoong leader. Sir Ang ugali ng totoong leader ay dapat hawakan mo ang iyong nasasakupan gaya ng kamera na wag busalan ang media. Wala silang karapatan ipilit, i-reveal ang source. Sa totoo lang yan, baka hindi mo alam, le-lecturean kita. Kaya pinakawalan si Ka Eric. Dahil natakot sa mga sundalo. Dahil pumirma yung mga sundalo. Dahil mali yung ginagawa nila ng illegal detention. Hindi mo pwedeng awatin at pilitin na i-reveal yung source. Tanong, alam mo ba yung issue na yon? Kilala mo ba si Ka Eric? Ako hindi ko kilala personally, pero kilala mo ba itong mga political na ito? Alam mo ba nangyayari sa bansa? Alam mo ba yung in aid of legislation? Matanong lang kita. Kailangan makipag-meeting kang mabuti kung sino man yung boss mo, ha? Meeting kayo mabuti, test lecturean ka. Pero masusunog utak mo dyan, promise ko. Pag pinagsama-sama mo lahat yan in one day, kinagabihan, baka minumura mo na lang yung mga artista ulit. Balik ka na doon. Iba yan. Di aralin mo, ha? Baka hindi mo lang alam. Baka hindi mo alam yung nangyayaring aid of legislation, yung ginawa nitong sila Tambuting et al. Patay ka dyan. Martin, Hindi yung grave threat, ha? Ibig sabihin nung patay ka dyan, yung magmumukha kang tanga. Sir Martin, House Speaker, maraming salamat po sa inyong ipinakita. Nakuha mo po ang respeto ng taong bayan. Yun. Dahil sa pinakita ni Speaker, nakita niya na yung sinabi, mali po yung ginawa nyo kay Ka Eric. Syempre, sagot ni Tamba, syempre, nakuha niya yung respeto ron. Sinabihan na mali yung ginawa mo kay Ka Eric, tapos syempre, sagot. Napanood mo ba yung video, Brad? Naku. Alam mo, get ready. Dahil yung comedy na nangyayari sa politika ngayon, papasukin tayo ng mga viral vloggers. The clowns will come in. Eto na. Brace yourself. They will come in sa political. Sinimulahan. At pag maganda ang bigayan ni YouTube, pasok yung mga yan. Magtatagal. Kasi ito, saglit lang yan eh. Kung hindi tuloy-tuloy ang bigayan ni YouTube. Pero pag tuloy-tuloy ang bigayan at nakita ng mga viral vloggers, uy! Lucrative sila Rendon. Pasok! Tandaan niyo yung sinabi ko. Magkakatotoo yan. Kaya ngayon, hindi lang si Tamba ang babantayan natin, bantayan din. I'm watching you. You. Uy, nako, viral vloggers. Uy, nako. Unanam. Sir, sorry to ask ka, kasi you're mentioning ikaw ang boses ng bayan ngayon. Bakit? Dahil ba ito sa influence mo, kahit paano sa social media, at saka, syempre sabihin nila, bakit ka sumasawsaw dito? Ang tanong, bakit ka naging boses ng bayan at sabihin bakit ka sumasaw-saw dito? Pakinggan ang sagot at tahol ni Rendon. Kasi ang aking advocacy, binigyan Advokasya na siya. O ano advokasya mo, Brad? niyo ako ng boses ngayon. Ako po ay nagbabagong buhay. Oy, nagbagong buhay ka. Kamusta na nangyari doon sa pagsama-sama mo sa raid? Hindi epektibo, no? Ngayon, may advokasya ka na. Ngayong 2024, gusto kong gamitin yung influence. Yung 2024, gusto mong gamitin yung influence mo para saan? In preparation for 2025.
Rendon, yung mga katulad mo, pustahan tayo, dadami ngayong 2024 kasi papasok ang 2025, huwag tayong maglokohan, dediretsahin kita. You and the likes of you, the likes of Rendon. Ow, ow! Ikaw, sama mo na si Trillanes. Nanay Morning Dew, uy, maraming salamat, paping na pink ko. Merry Christmas, Coach Oli, ingat anak. Thank you, Nanay Morning Dew, ha. Salamat, thank you po. Boses na ibinigay nyo sa akin para i-highlight Ikaw lang nagbigay sa sarili mo niyan. yung mga personalidad, mga politiko na may ginagawang tama sa Pilipinas. Oh. Sino yun? Si Romualdez. Hindi, yun ang bukasyan niya. Para punahin. Ano masabi niya? Pasalamatan. Yung mga politiko may ginagawa. Tingnan natin. Pero ako, pupusta ako. Si Romualdez ng si Romualdez. Ang pupurihin mo. Coach, judgmental ka, may ebidensya ka dyan. Baka mamaya ipatawag ka. Sinimulan na niya eh. Yung dating video niya, may simula na. Ito ngayon, simula na. Pangalawa na to. Tingnan mo, Romualdez ng Romualdez to. Huwag tayo maglokohan, Brad. So, nalalaman mo rin saan mo doon sa mga supporter ni sa Duterte, sa supporter ng Sa lahat po ng taga-suporta ng mga politiko, sana isantabi muna natin yung mga personal nating interest. Isa-isayin natin, ha. Yung mga supporter ng mga politiko, isang tabi natin ang ating personal interest. Tama hanggang dyan. Supporter ni Marcos, supporter ni Sara, supporter ni PRRD, supporter ni Romualdez. Lahat tayo, santabi natin. Hanggang dyan. Okay yun. Sige, santabi natin. Good yan, good. Thank you, Ruthie Sidor. Gifted one, Coach Oli News PH membership. Thank you, Ruthie Sidor. Nagregalo siya ng isang membership. In random yan kung sino man. Thank you, Ruthie Sidor. Sana magtulungan muna tayo. At ayoko pong makita na itong mga darating na taon, ang politika pa ang magsilbing pagkakawatak-watak at hindi pagkakaisa-isa nating lahat. Sir, baka may mag-comment ulit. Sabihin nila, di naman pamabastos yun eh. Indirectly naman, di naman daw talaga sinasadya. Doon na tayo sa video, yun ang balikan natin. Indirectly, hindi naman daw sinasadya, baka sabihin daw, ganon. Matamaan ng state. Ang galing, taga News 5 ba ito si, taga TV5 ba ito si Rendon? Kasi parati dyan ang labas niya sa TV5, notice nyo? We are observant. Ng flaglet at saka yung mga sinasabi naman nila ay pasasalamat ang sinusuportahan si Bibi Sara. Hindi direktang pambabastos ang ginawa sa ating House Speaker. Pero baka kasi dito maaring magsimula ang malalang pag-aaway nitong darating na eleksyon. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Pag nakaharap ka sa script, hindi ko pinagbibintang may script anong ibig niyang sabihin? Yung mga ganitong pagbabastos, baka ito ang mag-uwi ng mga pag-aaway natin sa 2025 eleksyon, sa darating na eleksyon. Hindi po yan pagtutusok ng stick ang magiging dahilan kung mag-aaway man si Romualdez o si Sara o sino pa. Yan po ang nagiging resulta kasi meron ng away. Brad, you are not informed. You don't know what you are talking about. Kulang ang binigay niyong script. Ulitin natin, ha? Ano talaga sinasadya na matamaan ng stick, ng flaglet at saka yung mga sinasabi naman nila ay pasasalamat ang sinusuportahan si Bibi Sara. Hindi direktang pambabastos ang ginawa sa ating House Speaker. Pero baka kasi dito maaring magsimula ang malalang pag-aaway nitong darating na eleksyon.
Kita nyo? Nakita nyo? Nakita nyo ang gulo ng argumento niya? Hindi direktang pagbabastos yung ginawa kay speaker or kay Tamba. Kayo na kung bahala kung anong gusto nyo itawag sa kanya. Pero, dahil at ito ay maging panimula ng pag-aaway sa eleksyon. Lalim, no? Masibago. Ang lalim mo, Brad! Ang lalim mo. Alam mo, hindi ko po pinagbibintangan, ha? Pero kung may kumuha sa kanyang political character, Brad, kung sino man ang kumuha sa kanyang political, sisantihin mo na yung political advisor mo. Wrong move. This is a joke. He is a clown. Hindi ko po sinasabi, he is a clown pagdating sa political. Hindi siya makakatulong kung siya ang kinuha for PR purposes. Sa katunayan, dapat lumayo kayo sa kanya. Hindi siya karagdagan sa inyo. At isama mo na, sisantihin nyo yung political advisor mo. Kung kinuha nga ito. Hindi po wala tayong pinapatukuyan, ha? Ito yung warning lang kung sino political. Ha? You will be the laughing stock of the Filipino people. Ulitin ko, ang payo ko, dumistansya kayo ng pinakamalayong kaya nyo dito kay Rendon. Yes, possibly sa ibang sitwasyon. He can help you. Malakas kasi yung Facebook niyan. Or ang kanyang social media. Per political, ayoko magsalita, baka naman matuto sa susunod, no? But as of now, he's a clown. Kabubo ng kukuha rito. Maraming salamat, Aurea Away, ha? Hindi dapat sinalang muna. Kung talagang plano, sinalang muna sa, di ba? And then, bago pinaalagwa, ikikita mo argumento niya. Yung panunusok ang magsisimula ng away. Posibleng baka magsimula ng away. Lalim, Brad! Darating na halalan. So sana, imbes na magsiraan, baka pwede tayong magtulungan na lang para makita ng taong bayan kung sino po ang deserving at sino ang tamang piliin na mamumuno kung sakali ng Pilipinas. Yun, sa pool. Yun, may tinamaan. Pwede naman pala, hindi pala clown. Sorry. As early as now, I apologize. Hindi dapat daw magkaisa. Magtulungan na lang tayo. At hayaan ang taong bayan na pumili ng kanila. Pasok, sakto. Kaya ako, I suggest, Rendon, itahol mo, isuggest mo na hayaan ang mga confidential funds or hayaan ang mga galaw ni Sara laban sa mga makakaliwa at rebelde. Kasi patapos na po ang CPP-NPA. Huwag na nating pabalikin. Eto na. Kumbaga't sa magka-climax na po si Sara. Palubog na. Eto mga makakaliwa. Tinatapos na eh. Tapos sinarangan pa, pinulitika si Sara. Kaya tama yung sinasabi mo. Huwag na tayo magsiraan, magtulungan. Brad, tulungan nyo na lang si Sara.
Pero ang pinakamagandang tulong mo, you just shut up your mouth and let Sarah lead. Uy, parang political ano yun ah. Hayaan nyo si Sarah lipunin ang mga rebelde. Lipunin ang mga komunista. Lipunin ang mga makakaliwa. Alam mo ba yon? Alam mo ba yung laban na yon? Na sinasabi ko eh. O, dapat tama, magtulungan tayo. Tulungan nyo si Sarah sa laban. Kesa nagsisiraan. Tama. Doon ka tumama. At tulungan natin ibangon ang political media. Bilang boses ka ng bayan, ikaw nagsabi nun, hindi ako ah. Boses ka ng bayan, hindi ka boses ng politiko or tahol ng politiko. Bilang boses ka ng bayan, huwag busalan ang media. Dapat yan ang sinasuggest mo. Tama ba rin doon o tamang-tama? Mamili ka. Kasi boses ka ng bayan eh. Hindi ka naman boses ni Romualdez, boses ni Tambunting, boses ng kung sino-sinong politiko. Hindi ko po pinagbibintangan niya mga yan. O boses ka ni Nograles. Example lang po yung mga binanggit kong politiko. So, iparating mo sa kanila, huwag awatin si Sarah lipunin itong mga ito. Tama? Huwag busalan ang media. Tama? Di, ang tanong, alam mo ba yung pinag-uusapan natin? Ay baka nakalutang ka dyan, hindi mo alam yung pinag-uusapan natin. Sabihin mo, dagdagan yung script. Mamamali ka talaga. Pag sumunod ka sa script, kasi hindi ito parang artista, kung ano yung sasabihin nila, yun din sasabihin mo. Hindi ganun. Sa politika, mabubulaga ka. Baka mamaya daling ka doon sa arena o area na hindi mo kabisado. Ay, magmumukha ka talagang ano ron. Okay, ngayon, pag-usapan natin, ito ngayong video na binabanggit nito ni, alam kong napanood nyo na kasi nasa video ko na ito. Speaker Martin Eto na. Finally, nasa mainstream media na. Mainstream. You are late. Bakit? Ngayon lang yan lumabas sa mainstream media. Nagtatanong lang po, hindi ko po kayo pinagbibintangan ha. Kasi pinagpiestahan na sa social media, sa mga vloggers, etong video na ito. Why only now? Nagtatanong lang po. Ako ba pwede rin magtanong sa media? Kasi baka sa politiko bawal, sa media pwede ba ako magtanong? Tanong lang po ha. Romualdez ng isang OFW sa Japan na supporter ni Vice President Sara Duterte. Nang makita ng OFW si Romualdez, Sabi ni Rochelle Robinson, Coach Oli, boses ng pera. nagpaw siya at kinamayan pa ang House Speaker. Pero hindi na niya binitawan ang kamay ni Romualdez sa Galing galing na hindi na niya binitawan ng kamay. Siyempre. nagbuklat ng notebook ang OFW na may nakasulat na please support VP Inday Sara Duterte. Natusok pa nga si Romualdez ng maliit na Philippine flag na hawak ng Ako is ano lang ha. OFW. Ako ay simpleng tanong lang ha. Balik natin. Nagkataon lang ba? O talagang pag weekend, wala kayong updated na balita? Kasi, nakakapagtaka, laos na sa social media, ngayon nyo lang binalita. Iyan po kasi yung mga sinasabi sa atin na hindi ko po pinagbibintangan ng News 5 or kung ano. Ito po ay tanong ng bayan na kayo ay tumahimik.
Ang mainstream daw tumahimik. Ngayon, mayroong ganitong balita na parang huli. At ang tanong, Coach Oli, ibibigay ko rin sa inyo yung tanong, hindi ko rin alam. Hindi ko rin masagot eh. Hindi kaya ayaw nilang ilabas yung video, pero kumalat, nag-viral, nagkahiyaan na, so kailangan mag-damage control yung grupo ni Romualdez. Gamitin yung sitwasyon na yon na imbis nakakahiyan, gamitin yung sitwasyon na yon na parang maganda pa yung reaction ni Romualdez. Gaya nga ng ipinakita ko sa inyo kanina na reaction ni Rendon. Ang galing yun, no? Kumunik. Di ba? So ito ba, pagpapalabas ng balita na ito, this is just a matter of damage control? Or, isa pang tanong, ang media ba, pag may nakitang balita, kailangan munang tanungin ang politiko, ilalabas ba ito o hindi ilalabas? Nagtatanong lang kasi hindi ko alam eh. Wala naman ako sa mainstream media. So, kung may mga ganong transaction, ganong ano na lang, communication, wag transaction, pangit ng transaction. May ganong communication na, ito may video kaming nakita, nagbabiral. Ilalabas ba namin? Ibabalita ba namin? Or, hindi na kailangan magtanong ang mainstream media, ibabalita agad. Ako nagtatanong lang. Kasi dalawa lang yun. It's either, diretso balita sila pag nakuha yung balita, or, tatanungin muna, pwede ba ito ilabas o ilalabas ba to o hindi? O ano sasabihin namin dito? Anong narrative dito? I'm not putting words into your mouth. Nagtatanong ako, which is which? Alin doon sa dalawa? Kasi definitely, it's improbable to the very least na hindi nakarating tong balita sa inyo agad-agad. It's improbable. So kaya, meron akong tanong na ganun. Meron bang tanungan munang nangyayari bago maglalabas ng balita? Tanong ng laman. Baka naman sa media pwede magtanong, naiintindihan nyo mga kapwa nyo mamamahayag. Hindi man ako mainstream, pero alam kong alam nyo, karapatan, magtanong. Kasi medyo kakaiba to eh. Maliit na Philippine flag na hawak ng OFW. Turn your camera. Speaker Love Inday Sara. Bago bumitaw ang kanilang mga kamay, hinalikan pa ng OFW ang balikat ni Romualdez. Mahal na mahal naman niya si Romualdez eh. Di ba? No bad intention. Sabi ni Garski, pag tungkol sa admin ngayon, kailangan may approval. Oh my golly, wow. Totoo? Nakangiti naman ang House Speaker. Sa iwalay na statement ni Romualdez, sinabi niyang dapat nating suportahan at galangin si VP Sara, gaya ng pagrespeto at pagsuporta sa Pangulo at sa iba pang opisyal ng gobyerno. Maganda. Maganda yung sinabi ni Romualdez, basta totoo. Ganun lang naman eh. Magaganda ang mga statement ng mga politiko, basta totoo. Kasi, tama naman daw, suportahan dapat si Sara. Sana sabihin mo rin yan sa mga kasamahan mo sa Kamara, tama, suportahan si Sara. Pero may kadugtong eh, no? Laging may kadugtong. Alam mo naman, mga speech ngayon ni Romualdez, kailangan nababanggit si Marcos. Ulitin ko ha, I think, kung suggestion niya ng political analyst niya, ako hindi po political analyst, hindi po ako matalino. Pero sa tingin ko mali. Bakit? Kasi, lagi siyang, parang wala na siyang sariling identity kung hindi Marcos. Di ba? Halimbawa, Sara. Anong identity ni Sara? Sumusugpo ng mga makakaliwa. Duterte. Ito, nakabuntot kay
Nakabuntod kay Marcos. Tagapagpatupad ni Marcos. Marcos. Wala siya. Wala siyang sariling identity. Marcos. Lori Bitana, oy, maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Lori Bitana from Canada. Thank you po. Suggestion lang naman. Ngayon, kung ayaw mo sumunod, bahala ka, matanda ka na, malaki ka na. Dinugtong niya na naman si Marcos. Wala. Puro ka Marcos. Matatandang nagkairingan sina Romualdez at VP Sara matapos alisin ng Kamara ang hinihinging 650 million pesos na confidential funds sa ilalim ng Office of the Vice President. Mga kapatid, So sana nga, ulitin ko ha, let's always give a chance. Malay natin sa 2024, magkasundo na sila, magtulungan sila sa pagsugpo ng mga makakaliwa. May opinion, totoo man to or hindi, sana magkatotoo. Yun lang naman. Ha? Next tayo. Kapatid, posible kasing magtaas ng hanggang 50 piso ang presyo ng gulay habang papalapit ang Pasko. Pati karne at isda, magmamahal din. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Ito, lahat po magmamahal na ngayong Pasko. Kaya tinatawag ko po ang atensyon ni Speaker Romualdez at ni Representative Erwin Tulfo. Total, parang kayo na ang pumalit kay Mar Rojas na Mr. Palengke na hindi ko alam ano ba talaga ang purpose nyo sa pagpunta nyo sa palengke, yaan ba ay talagang trabaho nyo o hindi. But anyway, total nagpupunta na rin kayo sa palengke. May pa-picture na kayo dyan. Nang may silbi naman ang pagpunta nyo dyan, hindi lang pa-picture, hindi lang pa-video, nang mayroon kayong may napuntahan yung pera ng taong bayan sa pagpunta nyo dyan, pakicheck nyo na rin. Kasi tataas ang presyo ngayong Pasko. Kawawa naman. Hindi ba pwede tayong ngayong Pasko, Pasko at New Year, medyo ceasefire muna tayo? Kahit kaplastikan, pababain nyo yung presyo. Yun lang naman Ako, pupurihin ko po kayo, ibaba nyo presyo sa palengke. Kahit ngayong Pasko lang. Hayaan muna nating mag-celebrate ng maayos. Although hindi ako naniniwala sa Band-Aid solution, but for the spirit of Christmas, maramdaman naman ang mga kababayan natin yung meron silang makain, meron silang pagsasaluhan. Alam ko, hihirit ng iba. Bakit inaano mo si ano? Hindi naman sila ang may trabaho niyan. Kung ganyan ang hirit mo sa akin, sila ang tanungin mo. Bakit sila punta ng punta dyan kung hindi naman pala nila trabaho? So ang sagot ko sa iyo, back to you. Kaya nga tinatanong ko na puntahan nyo na. Nang may silbi kayo, total punta kayo ng punta dyan Hindi bababa sa 300 pesos ang presyo ng ilang seafood sa Murphy Market sa Quezon City. Mamamalengke pa naman ako this week. Pwede ba next week na kayo magtaas presyo dahil baka mamalengke ako bukas? Naku, hasa-hasa. Galunggong na naman ako. Tilapia. Hanggang 20 pesos ang iminahal ng hasa-hasa, tulingan, matambak at pusit kumpara nung isang linggo. Ayon sa mga nagtitinda, kaunti ang mga nahuling isda kasabay ng mga pag-ulan. Tawagin nyo si Romualdez at Ka Eric. Si Ka Eric. Sorry Ka Eric. Romualdez at saka si Tulfo. Oy, sabihin mo tulungan nyo kami ngayon. Parang nagpa-picture lang kayo dito
Wala namang nangyayari. Nakaapekto rin daw ang pagdami ng namimili ngayong kaliwat kanan ang mga Christmas party. Kaya pati ang mas murang isda tulad ng galunggong, tilapia at bangus baka raw sumunod na rin sa taas presyo. Pag ganitong may okasyon po kasi pataas ang kalakal, mga bilihin. Mataas ang dating ng siyempre tataas din kami ng presyo. Ito naiintindihan ko po na pag may okasyon, kasi alam naman natin ang presyo ay nasa supply and demand. So, malaki ang demand sa mga pagkain ngayon. Maraming nagse-celebrate, maraming nagiinuman, maraming family reunion. So, naiintindihan ko. Hindi, Coach Oli, hindi mo kasi alam, may demand. Naiintindihan ko po, hindi ako si Rendon. Alam ko may demand. Kaya, natural na pag may demand, tataas ang presyo. Nagigets ko yan. Kaya nga nakikiusap ako kay Romualdez at saka kay Tulfo, total dalaw sila ng dalaw, sugpuin ito. Kasi wala namang kakulangan eh. Buti, kung may kakulangan, kaya nagtataas ang presyo. Nagtataas ang presyo dahil may demand. Dahil maraming namimili. Ibig sabihin, may nang aabuso. Naintindihan? Hindi naman daw tumataas yung kuha, sabi nung iba, yung iba naman sinasabi tumataas ang kuha. So, sinong nagsasabi ng totoo? Diyan papasok ang gobyerno. Para makinabang yung mga maliliit nating kababayan at hindi tumaas ang presyo, dapat ginagawa ninyo ang trabaho ninyo. Tingnan nyo sino yung aabuso. Sino ang nagsasabi ng totoo? Sino bang nagtataas ng presyo? Yung supplier o yung mga nagtitinda mismo? Yun po. Dahil kasi ito ay dapat pakisama na rin sa taong bayan. Lahat makinabang. Ma-enjoy yung Pasko. Wala naman ang mga nagtitinda ng karne na baka mapilitan din silang magtaas ng presyo sa mga susunod na araw dahil sa mataas na singil ng mga supplier. Hanggang 5 piso kasi ang itinaas ng kanilang puhunan. Maraming ngayon mga baboy na pero Sino maraming baboy? Sinong baboy? alam niyo lang pag magdi-December sila na mismo ang Kaya ang nangyayari yung mamimili ang tsaka kaming mga ang nagsasaper, diba? Halos wala namang paggalaw sa presyo ng baka, manok at itlog. Ang gulay bumaba na ang presyo ng hanggang 30 pesos kada kilo. Pero pansamantala lang daw yan. Ayon sa mga nagtitinda, posibleng magtaas sila ng hanggang 50 pesos ngayong papalapit ang Pasko. Mabigat yan, ha? Yung 50 pesos per kilo, mabigat yan. Kung ikaw, ang nagagastos mo sa palengke mo nasa 5,000, yung 50 pesos per kilo, yan ay mangangahulugan ng another 2,000. 1,000 to 2,000 pesos additional in total. Depende kung gaano kakadami mamili. Mabigat yun. Kaya hindi nyo sinisino ang I know. Sabi ko nga, palengke boy, namamalengke ako kaya alam ko to eh. Kahit daw kasi sapat ang supply, dumalang naman daw ang biyahe ng mga nagbabagsak ng produkto. Konti lang ang supplier namin pag magkapasko. Kasi nga, minsan yung iba, nagbabakasyon sila. Siyempre magta-traffic, tapos minsan yung ibang magbabiyahe, tinatamad sila. Pero giit ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, walang dahilan para magtaas ng presyo. Yan. So, sabi ng iba may dahilan, sabi ng SINAG walang dahilan. Sinong paniniwalaan? Administrasyon. So, sinong visible? Sa picture, si Romualdez at saka si Tulfo. Pasok na kayo para may silbi. Lalo't murang farm gate price o benta ng mga magsasaka. So far, lahat naman ng production is maganda. Yung pork, chicken, vegetable, ang rice natin, ang palay maganda naman yung pag-ani. So
wala tayong nakitang may problema for this year up to end of the year. Yung weather, yung dumating na, nasa Mindanao naman, so wala tayong nakitang problema. Mungkahi ng grupong sinag sa Department of Agriculture, bantayan ang presyuhan sa mga palengke. Madalas daw kasing magpatong sa presyo ang mga biyahero tuwing Pasko, lalo't mabilis ang bentahan. Pwede rin daw magdagdag ng mga kadiwa store para may murang alternatibo ang mga consumer. Nagbabalita mula Yan. May sinabi dito, boss, masama raw lagay ni Boying Rimulya. Yes, discuss natin yan mamaya. Ha? Masama raw ang lagay ni Boying Rimulya. Discuss natin mamaya. Pero for now, next muna tayo. Next topic tayo. Sa publiko ang Malacanang grounds para sa mga gustong mamasyal at maramdaman ang diwa ng Kapaskuhan. Ang mga pampaskong atraksyon sa palasyo, live na tinutukan ni Rafi Tima. Rafi? Etong balita na ito, binuksan ng Malacanang. Magkakaroon dyan ng libreng pagkain, libreng mga rides. Oh. Tingnan natin kung ano to. Pero kung ito ay totoo, maganda to. Mel, ang karaniwang tahimik na Malacanang grounds ay napalitan ng ingay ng kasiyahan matapos nga itong buksan para sa mga bata at mga young at heart para Ayan na ba? Bilisan mo kasi si YouTube pag may nakikitang bata na add suitability ako, baka sabihin ako pa yung may enjoy kasalanan. mga carnival rides dito sa loob mismo ng compound ng palasyo. Pamaskong handog daw ng Malacanang para sa mga kabataan. Pagtila ng ulan bandang alas 7 ngayong gabi, mahaba agad ang pila sa ride na ito na nakaset up sa Kalayaan grounds ng palasyo. Karamihan sa mga kabataang ito galing sa mga barangay sa paligid ng Malacanang. Libre ito at kahit sino pwedeng pumasok basta dumaan sa security check ng PSG. Ang mga batang ito may basbas na raw ng magulang para magtagal dito hanggang alas 11 ng gabi. Saan nyo nabalitaan na may rides dito sa loob ng Malacanang? Sa SK po namin. So enjoy ba? Enjoy? Opo. Anong pinaka-enjoy dito? Ito po po. Pinaka-enjoy libre. Opo. Yun, syempre. Kabilang din sa mga Alam ko yung libre. No? Pero alam nyo, maganda ito. Ngayon man lang, masubukan ng yung mga kababayan natin na wala masyadong kakayanan para magsaya ngayong Pasko. Again, ulitin ko, bagamat ako ay hindi agree sa Band-Aid solution, panandalian man lang, hayaan natin mag-enjoy yung mga kabataan. Kaya nga sabi ko, kung merong libreng rides, thank you. Kung may libreng pagkain, thank you. Kasi alam ko yung lugar na yan, toxic. Kasi po ako ay nag-graduate ako ng college sa San Beda. No? Kaya yan pong lugar namin. So, yung lugar na yan ay napaka-toxic. Diyan madalas mag-rally ang mga kolokoy. Ang daming rally. Weekly po, nasusubok namin ng traffic dyan. Madalang na po na twice a month mag-rally dyan. Halos nga every week may rally dyan sa area ng Malacanang area. Katabi lang po ng San Beda kasi yung Malacanang. Speaking of San Beda, congratulations nga pala for winning the 23rd basketball championship. 23rd, the winningest basketball team, college basketball. Nanalo sila NCAA. Congratulations din sa Mapua dahil sa magandang kanilang pinakita. No, nag-champion. But anyway, toxic yung lugar na yan. Kaya yung mga kabataan na yan, kahit ganyan yan, yung utak nila namumulat dyan sa mga rally-rally, masikip dyan, maingay dyan sa lugar na yan, maingay dyan, maalikabok. Basta, toxic yung lugar na yan. Ang hirap ng parking. Pati parking nasali. Wala naman parking. Pero alam nyo ibig ko sabihin na pag ganun ka nakamulat, diyan ka lumaki. At araw-araw nakikita mo rally. Tapos yung magulang mo toxic pa. Tapos nakikita mo toxic. Yung magkaroon ba sila ng kahit ngayong Pasko lang, magkaroon sila ng panandaliang alis ng stress. Kahit bata po nai-stress ha. Panandali maging bata sila. Kasi po, yun po ang pagkahagawa sa kanila ng Diyos eh. Yung bata ka,
mahilig ka sa laro, mahilig ka sa kasaya. Alam nyo yan, lahat tayo dumaan sa kabataan. Pero kung wala kang kakayanan na ma-enjoy yung Pasko, walang kakayanan ng iyong magulang na ipang-rides ka, makapunta ka sa karnabal. Naalala ko kasi kami noon, dinadala kami ng magulang ko sa karnibal. Karnibal pa tawag doon, dyan sa Cubao. O yung malapit sa Ali Mall. Diba? Pero kung wala kayong kakayanan na gano'n, kawawa yung mga bata. Nakukurta yung utak. So, sa stress, sa toxic na lugar mo sila palalakihin, tapos wala silang release, hindi nila ma-express yung kanilang pagkabataan, mahirap. So, okay na din to. Panandalian man, pero pakinabangan ng mga taga-Maynila, especially doon sa mga malalapit dito sa Malacanang. Enjoy sa libreng ride sa mga estudyante sa mga kolehiyong nasa paligid ng Malacanang. Kahit na mga pambata lang to. Isip bata pwede. Pero wag na kayong hindi, okay naman huwag nyo na agawan yung mga bata, ha? Yun naman ang importante, mag-enjoy, no? Opo, tama po. May dipedal ding go-kart na umiikot sa lugar kung saan karaniwang mga world Natutuwa yung mga bata. Kasi, ewan ko nung bata, dadalhin lang kami sa Baguio. Tuwa na ako, magbibisikleta eh. Yung anak ko nga dalaga na. Pumunta kami ng Baguio, gusto mag-bike kami. Ganyan. Hindi ko na kaya, sabi ko, anak. Pero gusto pa rin, di ba? So, yung bata, hayaan maging bata. leader at dignitaries ang sinasalubong ng Sabi ni Nelia, mga kids ko din, coach, dinadala namin ng husband ko sa carnival. Ayan. Di ba? Yung roller coaster doon, nakakalug-kalog. Nakakatakot yun, di ba? Naalala ko yun. Tapos bibili ka ng waffle doon sa gitna. Yan sa Cubao. Alam niyo yun. Masaya ding alalahanin. Kaya nakakaawa yung wala namang kasalanan yung mga bata kung bakit pinanganak sila sa ganyang toxic na lugar. Toxic yung area na yan. Medyo maingay. Kung wala kang kakayanan na naka-aircon yung bahay mo, toxic na walang kakayanan yung parents mo, di ba? Pangulo. May basketball pa at claw games kung saan pati mga PSG enjoy sa pagtuturo sa mga bata kung paano makakuha ng premyo. Ayon sa Social Secretary's Office, sapat ang seguridad kahit na bukas ang dalawang gate ng palasyo na katapat ng Kalayaan Grounds. It's going back to the time of FM, of his father, when they opened up the palace to the people, because he also said this is the palace of the people. So dapat i-open na. Okay yun yung Malacanang daw, this is the palace of the people. Kasi meron atang influencer o artista na nagbanggit na babalik na sila sa palasyo nila. Yan ang dabang statement. No. Palace of the people. Parang ang nagbanggit nun si yung natanggal na yung asawa niyang sekretary. Ano yung pagkasabi niya na basta, but that is the correct the palace of the people. Ayun, si Tony G, di ba? Ano yung sinabi ni Tony G? Yung Malacanang during the time before Christmas. Bukas itong carnival mula hanggang December 23, alas 6 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. At pag nagutom, meron ding mabibilihan ng pagkain dito sa loob mismo ng compound. At bukas din yung bahagi ng Kalayaan Grounds para sa mga magsisimbang gabi alas 4:30 na madaling araw, kung saan meron namang libreng puto bumbong at bibingka pagkatapos ng misa. At yan ang latest mula rito. Tama na yan kasi yung mga bata magagalit sa YouTube eh. YouTube minsan kasi nagche-check kay YouTube, minsan robot. Hindi niya akala nila may abuse na bata, wala naman. But anyway, pag-usapan natin to si Boying. May nababalitaan tayo, may mga nagko-komento may nagme-message sa atin na ito raw si Boying ay di umano ay parang 3 linggo ata mawawala o 2 linggong mawawala dahil ay may sakit man siyang dinadaanan. May nagsasabi na cardiac arrest daw or
Sa katunayan, hindi ko po alam kung meron talagang malalang sakit si Boying, si Secretary Boying, or wala. Pero alam nyo, I still hope na kung totoo mang may sakit siya, na he will get better soon. Get well soon, Secretary Boying. Alam nyo po, hindi, baka sabihin nyo, nag-iba ka na, Coach Oli, pinagtatanggol mo si Boying. Hindi po ganun. Alam na alam nyo at sa matagal na sumusubaybay sa akin, talagang binabanata natin yan si Boying. Bago pa maging viral yung bantag issue, binabanata na natin si Boying. Bago pa magbantag issue na wala pang sumasampa masyadong mga vloggers, binanata na natin yan. At hanggang sa ngayon, hanggat sa nakahuling balita ko kay Tebes, binanata natin si Secretary Boying. Ayan. Pero sa mga pagkakataong ganito, I will still pray and hope na umayos siya. Kasi sabi nga, yan po ay lagpas na sa aking trabaho. Ang trabaho ko, isiwalat at sabihin kung ano ang sa tingin kong mali. Pero pagdating sa kalusugan at buhay ng isang tao, yan ay wala na sa aking paghuhusga. Hayaan ko na ang Diyos ang maghusga kung dapat na ba siyang umuwi or dapat pa siyang manatili. At ang sa akin, kahit sino pa man yan, kahit kaaway pa man yan, hindi ko naman kaaway si Boying, pero kahit kaaway pa yan, hindi ako mag-iisip na may masamang mangyari dun sa tao. Pasensya na po dun sa but it's not my personality. Hindi ko sinasabing yung mga bumibira pa rin kay Boying hanggang ngayon ay sila ay mali. Hindi po. That is their style. I respect them. But as for me, ayoko may mangyayaring masama sa isang tao. At kung may mangyari mang masama sa isang tao, gusto ko Diyos ang gumawa nun. Kasi sabi ko nga, wala sa akin ang paghuhusga. Nasa Diyos ang paghuhusga. Ang sa akin lang, may responsibilidad ako, isiwalat yung sa tingin kong alam ko at sa tingin kong may naaapi. That's it. Ang buhay, wala sa akin. So, Secretary Boying, get well soon. Sama kita sa prayer ko. Hindi po ako hindi sa nagmamabait ako Pero kasi alam nyo, galing din ako sa kalukuhan. So I know I am a sinner. Kaya ayoko nang huhusga ng tao. Kasi nga, hindi naman ako hinusgahan ng Diyos. Yung ginagawa kong pagsiwalat at pagbira sa mga politician, hindi ko sila hinuhusgahan. Ito ay parang sinasabihan ko, mali yan, itigil nyo. But at the end of the day, Diyos lang ang may karapatang humusga. So, yun lang. Hindi ko na maalam kung ano talaga nangyayari sa kanya. Ang sa akin lang ito, to balance the story also. Una, kung talagang hindi siya makakapasok, I think they should inform the people. Being a politician, yung media, to be specific, yung media at yung administrasyon, dapat ini-inform yung taong bayan. Bagamat hindi po natin alam kung totoo bang siya ay may dinadaanan at siya talagay nasa ospital. Hindi ko alam. Pero kung totoo, yan po ay responsibilidad nyo. Dapat yan, ini-inform nyo yung taong bayan. Una, pinapasahod ng taong bayan yan. So, to the very least, i-inform nyo yung taong bayan na siya ay pahinga muna, magkakaroon ng ibang papalit sa kanya, at mayroong mamamahala ng kanyang mga posisyon, or meron na siyang naatasan. Again, alam nyo, kaya meron tayong problema Kasi sometimes, dinadaan sa katahimikan. Dapat, lagi kayong
abante sa pag-inform sa taong bayan. Dapat inform agad. Nagtataka ako kung totoo ito, anong nangyari sa inyo sa mainstream media? Hindi nyo alam? O let's give them the benefit of the doubt, baka hindi nila alam. Pero, dapat yung executive or kung sino man ang spokesperson ng mga nasasakupan ni Secretary Boying, sabihin nyo sa tao. Yung address, ang galing nyo sa press con, pag meron kayong iipitin, pero pag kayo magpapaliwanag sa tao, tahimik kayo. Anong silbi nyo? May mga spokesperson. Diyan nagagalit ang taong bayan. Yes, ulitin ko, ayoko may mangyari. Sana, ang pupwede, gumaling ka agad kung totoo man. Pakiayos lang yung responsibilidad. Kung hindi niya nakaya, dahil nga syempre, hindi naman natin alam kung totoong cardiac arrest or whatever, baka hindi na siya makasalita. Ala ka naman pilitin mo. Dapat yung mga natao sa paligid, anong silbi nyo dyan? Ibig galaw-galaw, baka kayo ang ma-stroke. Ngayon, kung mali yung balita, again, you address the people as well. Sabihin nyo, mali yung balita, perfect condition, Secretary Boying, tuloy ang trabaho. Fake news yun. Tapos, ngayon kung tunay yun, again, you address the people. At the end of the day, the problem is, you people are not addressing the people. Doon ang bottom line dyan. So, paki-confirm, totoo ba or hindi? Kung totoo, anong gagawin nyo? Kasi maraming hawak si Secretary Boying. At kung matagal siyang mawawala, aba, dapat malaman ng tao anong plano ninyo. Sino hahawak? Sa dami niyang hawak, sino hahawak nun? Hindi pwedeng tahimik lang kayo dyan basta-basta. Lagi na lang ba tayong tahimik lang? Magaling kayo pag announcement? Pag informing the people ng totoong yung may kinalaman? Yung talagang may kinalaman sa kanilang pang-araw-araw, may kinalaman to sa pang-araw. Isipin mo, hawak niya Bucor. DOJ, hawak niya. Ang dami niyang hawak. Oh. Ano, babakante na lang? See? Well, antayin natin. Baka naman bukas, meron na silang official statement. Pero minsan, dyan talaga marami tayong kilalang nagagalit na nasa gobyerno mismo. Dahil sa sobrang yung katahimikan. Nakakabingi inyong katahimikan. Basa po tayo. Sabi, Jimmy, Coach Oli, hindi ako believe sa mainstream media. Kahit kailan kasi, bias sila. Mga nagkakamali araw-araw, binabanatan nila ngayon. Hindi nila binabanatan kasi amon. Totoo yan, GB. Kasi ito yan. Kaya nagugulat din ng tao. Noong panahon ni PRRD, ang mainstream media, kaliwat kanan ng banat. Ngayon, sabi ni Fad Stoll, yung bumabanat kay BP Sara, mga adik at NPA demonyo sa sinungaling. Galit na galit si Fad Stoll. Maraming salamat po. Pasalamatan natin yung mga nag-sponsor ng live ngayon. Aurea Haway, Ed Dabu, Gemma Pasyente, Regina Constantino, Cherry Tosaki, Nanay Morning Dew, Ruth Isidor,
Aurea Haway ulit at Lori Bitana. Maraming salamat po. At mga nagbigay ng Facebook stars, Miray Digawan Yamanaka, Cristina Cervantes, Marilu Kabiyoshi. Thank you po sa inyong lahat. Sabi ni Chimney, sabi ng isang vlogger, malaki daw yung bayad kay Rendon and Christian para sirain si BP Sara. Kayang panindigan ng vlogger kasi madami daw followers sila Rendon at and Christian. Mga mukhang pera. Ito, Chimney ha. Tandaan po natin, itong mga to hindi political vlogger. Ngayon, kung talagang gagawin silang attack dog kay Sara, magkakamali at magkakamali yan. Yaan ang talagang matapang kong opinion. Hindi sila talagang political vlogger eh. So, antayin natin, madudulas yan. At kung talagang sila ay may bayad, hindi ko po kayo pinagbibintangan kung may bayad kayo, Rendon or sino man. Ha? Pero madudulas yan. Madudulas. Hindi nila kabisado to eh. Hindi nila... Ewan ko yung iba ha. Hindi ko naman kilala yung iba. Pero si Rendon, tingnan mo nga, isang video lang niya. Dabing sabit. Instead na nakatulong siya, nakasama pa siya kay Romualdez. Pinagtanggol niya si Romualdez, nakasama. Sabit eh. Kahit sa munting nan sabit. Loko-loko lang ang maniniwala kay Rendon. Okay, maraming salamat po. Kita-kits po tayo ulit. God bless everyone.